na nga, partner. Ano? Ang Korte Suprema ay nagdeklara na valid ang amnesty na ibinigay kay former Senator Antonio Trillanes. Yes. As it ruled, the proclamation issued by former President Rodrigo Duterte revoking it is unconstitutional. No. In a statement issued by the Supreme Court Public Information Office, the decision written by Associate Justice Maria Filomena D. Singh said the President cannot revoke a grant of amnesty without concurrence from Congress. Yes. Yun, partner. So paano ba dati ang naging proseso nung Okay. ginawa ito ni Tatay Diggs, ni dating Pangulong Duterte? Okay, sige partner. Isipin natin. Ito bang paggawa ng Proclamation 572? Proclamation 572 to partner. Oo, yeah. Na sinasabi, nire-revoke nila yung amnesty na ibinigay ni dating Pangulong Aquino. Oo. 'Di ba? Pero tandaan mo, partner, yung amnesty na ibinigay sa mga involved sa Oakwood Mutiny, saka doon sa Makati Siege ba yun, partner? Saka doon sa Marine something. Yun ay may concurrence ng Kongreso, ng House, saka Senate. Meron yun. Concurrence. Nung panahon ni Pinoy. May concurrence ng Senado at ng House yung pagbibigay ng amnesty kay Trillanes. Okay. Okay? So, nasa proseso. Okay? Ngayon, bakit ba naungkat itong amnesty kay Senator Trillanes? Diba? Partner, tandaan mo, isa sa pinaka-mahigpit na oposisyon. Oo. At pinaka-kritiko. Oo. Dalawa lang naman actually, partner. Yung sobra talaga. Oo. Si Senator Leila de Lima and at the same time, si Senator Trillanes. Oo. Di pa nga siya nananalo, partner. Ang dami ng mga issues ni Senator Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Oo, tumatagbo pa lang dati. Oo, tumatagbo pa lang siya. Oo. Ano bang una niyang in-issue, partner, kay Pangulong Duterte? Tama ba? Yung bank account? Bank account. Oo. Na may sinasabing 211 million pesos na nasa bank account. At ito, partner, ang pagkakasabi pa nun ni Senator Trillanes, meron daw pera dito because nagkaroon ng issue sa mga ghost employees. Yung panahon na siya ay mayor. At sabi pa, nabanggit na, at maaari pang matrace daw yung mga iba pa niyang mga illegal drugs na transactions. Pero syempre, hindi naman napatunayan yun ni Trillanes, ni former diba? senator. Umuunong una, pinasakpan itong si Pangulong Duterte. Si Trillanes, di ba nagkita sila sa may BPI ba yun? Oo. Ang pumunta si Atty. Panelo. Oo. Panelo. Si taga-sagip, Atty. Panelo. Diba? O ano? Hindi binigay. No, pinadama lang si Trillanes at that time. So, walang nakuha. So, hanggang sa umabot na senador si Senator Trillanes, nanalo tong si Pangulong Duterte na presidente. Maingay pa rin. Kasi bakit, partner? Pinapaimbestigahan pa rin yung mga EJK. At siya pa nga yung nag-present nung kay Las Cañas. Remember? So, syempre mainit. Yung dating miyembro di umano ng death squad. Oo. So, mainit. O, di ba? Ano ba ginawa nila? Kung ikukumpara mo sa ginawa kay Senator Leila de Lima, pinakulong. Oo. Bakit? Para tumahimik. Yun lang yun. Para tumahimik. Wala namang purpose eh. Kasi, as of now, partner, hindi naman natin sinasabing hindi na guilty. Oo. Si Senator Leila. Di ba? Oo. Pero, yung iba pala, yung ibang mga cases niya, partner, nag-retract na yung mga dating witnesses. O, isa na lang yata yung pending, di ba? Pero nag-grant pa yung bail niya. So, partner, syempre, ano bang sasabi dito? Para busalan. Di ba? May chilling effect. Pero, hindi kasi nagpa-apekto si Senator Trillanes. Di maingay pa ni Senator Trillanes hanggang sa naisip nila, syempre, sa tulong ng magaling na si Jose Calida,
nabuksan yung amnesty. Kasi yun lang yung pwedeng ikaso, partner. Kasi yung... Wala na silang nakikita pang mga ibang butas. Oo. So, inopen nila yung amnesty. Hinanapan nila ng butas to. Di ba? Hinanapan ng butas ni Jose Calida. Nakasama nga partner Tingin ko napilitan. Feel ko lang naman. Kasi nagagalingan ako dito, kaya lang syempre napasama siya sa grupo, partner. Si SOJ, Minardo Guevara. Kasi siya yung magre-reopen ng case Diba? And some DND officials kasama si Secretary Delfin Lorenzana. Diba? So, nung inopen nila, partner, di naging issue to, ang sabi ngayon nila Calida, kulang yung mga requirements mo para maging valid yung amnesty na binigay sa'yo. Diba? Saka, nasaan yung application mo for the amnesty? Okay. So, yun ang hinahanap sa kanya? Hinahanap yun, partner. Di ba, ang sabi nga ni Senator Trillanes, nung nag-file siya, naka-media yun. And at the same time, parang nabasa ko, yung Rappler mismo nag-confirm na may mga dokumento talaga na sinabmit sa DND. Di ba? For that purpose, yung amnesty. Pero nawala bigla. Ano sabi ng DND? Hindi na namin alam kung nasaan. Kasi naglipat na kami ng mga opisina. Series of transfers, partner. So, di na namin makita. Diba? Katak-katak. Diba? So, yun. Partner, and at the same time, because of that, na kinwestiyon, parang in-invalidate ang amnesty through Proclamation 572 na ni-reopen yung kasong kudita and rebellion sa Makati. Pero hindi kasi nagpatinag si Judge Andres Soriano, hindi niya ni-revive, hindi niya ni-reopen yung kasong kudita. Pero na-revive siya kay Judge Alameda ng Makati, yung rebellion. So kaya na-warrant kasi pinag-utos ni dating Pangulong Duterte na yung AFP, PNP, hulihin si Senator Trillanes. Senator Trillanes. Kaya at that time na nasa Senado siya, di ba, na-aresto siya. Di ba? Pero, di ba, humingi siya ng panahon. Teka lang, hahanapin ko yung kopya ko kasi alam ko may kopya ko niyan. Saka, naka-media yan. Di ba? So, ang sa akin lang, partner, di ba, kung i-analyze mo, di ba, ang babaw. Ang babaw ng ganito, to pin down somebody na critic mo o views. Pero at the time ng panahon ni Pangulong Duterte, wala ka naman magagawa Kung ano yung gusto niya, sundin mo. Diba? Mahirap lumaban at the time kay dating Pangulong Duterte. Kasi sinasabi nga ng Korte Suprema rito, the Court of Appeals and the Makati Court's findings that Trillanes complied with all the conditions set under Proclamation 75, particularly the filing of an official amnesty application form and expressly admitting his guilt. The executive's decision to revoke only Trillanes' amnesty, notwithstanding the fact that the application forms of all the other amnesty grantees could similarly no longer be located, constituted a breach of his right to the equal protection of the laws. Yun na nga, partner. Diba? Paano nangyari? Kung itatrace natin, partner, yung proclamation number 572, hindi kasi siya na-desisyonan. Okay, nung inakyat kasi ni Senator Trillanes yung kaso, nung pag-reopen ng kaso ng rebellion sa Court of Appeals, nanalo dun si Senator Trillanes. Ang ginawa ng CA, sabi niya, mali! Mali ka, Judge! Na Makati. Abuse of discretion yung ginawa mong pag-reopen ng rebellion dahil yan ay matagal nang na-dismiss. Bakit siya na-dismiss? In deference doon sa amnesty na validly na ibigay naman ni Pangulong Aquino. Dati. So yon. And because of that, syempre, nawala na yung kaso. Diba? Tapos na, kumbaga, inakwit Diba, sa Court of Appeals. Pero sa decision ng Court of Appeals, hindi nasama kung valid ba o hindi yung Proclamation 572. Okay.
pag ikaw ay nabigyan ng amnesty, ibig bang sabihin lahat ng mga kaso, partner? O mawawala ng criminal liability mo. Okay. O. So yun, partner. Prerogative yun ng Pangulo. Diba? So katulad na ginawa dati. Absolute, kay Senator Robin. Absolute yun. Kaya kumbaga, wala na siyang trace ng anumang krimen sa katawan niya. Malinis na ulit. Malinis, kaya pwede ka makatakbo. So ngayon, partner, since hindi nga na desisyonan yung patungkol dun sa Proclamation 572, umakyat yun sa Supreme Court. Okay. Yun ngayon yung nadesisyonan. Okay, kung isipin mo, partner, ito lang mga kayubi. Dating Pangulong Duterte man ay abogado. DOJ, abogado. Diba? Jose Calida, abogado. Diba? So in other words, lahat ng katabi ni Pangulong Duterte, abogado. Kahit sa nga si DOTR, abogado, kasi mga klase niya yan, diba? Ako, alam ko na alam nila kung ano yung na mali. Kung ano yung nasa batas. Yes, alam ko na alam nila. Pero, pag may gusto, may paraan. Hahanap at hahanap ng butas para mapin down ang kritiko nila. O, di ba mga kayubi? So, kapag may mga pagkritiko ka at ayaw ka na nilang pakinggan, gagawan at gagawan ka ng kaso. Di ba? Kahit baloktutin nila yung provision ng batas, maipasok ka lang. And, partner, ang masama nito, kung gagamit sila ng influence and power para yung tao na kritik mo, mapin down mo. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso. Diba? So, partner, ang hirap nun kasi, diba, parang naggamit sobra yung power, may abuse of power, hindi lang si dating Pangulong Duterte. Okay? Kasama sa nagpang-abuso, itong sila Jose Calida. Pero partner, may may say ba din dito ang Pangulo? Like ang ibig ko pong sabihin dito, partner, tapos na nga, di ba? Yung termino ng dating administrasyon. Oo. So, dito sa ganitong usapin, di ba, yung pag-void ab initio, di ba, ng dating administrasyon, ang bagong administrasyon, may say ba din? Na para para tignan uli or is it partner? Kasi nagtataka ang ating mga, ba't ngayon lang? Pati na nagdesisyonan? Lumabas ang desisyon. Siyempre, hindi mo po pwedeng, partner, iwasan na isipin din ng tao dahil sa, iba na yung administrasyon ngayon. Bago ng administrasyon. Ibang rito. Di ba? May gumagalaw na kamay? Oo. May naaamoy sila na alam mo na. Siyempre, politika, hindi maiiwasan yan, di ba? May halong politika rito. Sa akin, tingin ko lang, partner, mga kayubi, siyempre, hindi tayo privy sa mga nangyayari sa loob kung meron man. Ang nakikita ko lang, partner, hindi nakikialam. Feel ko lang to, kung anong bahala na gawin ng court, hindi makikialam yung bagong administrasyon. Yun yung nakikita ko. 'Di ba? Kumbaga, unlike nung dating administrasyon, parang may say. Parang dapat may bumababay sila ko. Bumababa to. Palitan. Yan. Okay. Parang dati, gumagamit ng power, influence, para mapin down yung isang tao. Gagamitin lahat talaga yung lahat ng pwede nilang gamitin. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, pag lumakat si dating Pangulong Duterte na mayor at congressman dati, lalakarin lahat. Pupuntahan ang pwedeng puntahan. So kung ganun siya, ay pwede niyang gawin sa ibang ng presidente siya. Kung ganun siya, ang nag-reveal naman yan si Pastor Kibuloy, di ba?
galing yan sa bibig niya. So sa akin lang part, tingin ko ngayon, parang kung ano ang gawin ng court, matalo manalo, bala ka. Yun yung kita ko. Hindi nakikialam, nangingialam ang administrasyon. Oo. Okay. Kung Pero partner, sorry. Pero paano ba, okay, nagkaroon ng ganitong desisyon ngayon ang Korte Suprema na sinasabi valid yung amnesty. Ito ba ay inapplyan ni may petition petition? May petition for certiorari na hindi nga siya na ito yung petition na pending siya. Panahon pa ito nung ni Pangulong Duterte. Pangulong Duterte. Inakyat nila ito sa korte. Yung binabanggit mo nga kanina. So ilang taon na ba? Buwan? Mukhang taon, partner. Kasi bago nagdesisyon ng Korte Suprema. 2021. Okay. Nung ibinasura yung kaso ng rebellion case, 2021 yun, partner. Kunting panahon na lang naman, 2021. Kailan ba nawala si Pangulong Duterte? 2022. Tingin ko, partner, ito hindi ko kasi masasabi kung gaano ba katagal dapat magdesisyon ng Supreme Court. May mga pagkakataon na hindi ganun kabilis. May mabilis. Pero, partner, yung nag-decision ngayon, si Justice Maria Filomena Singh, magaling to Mabilis to Baka naman ngayon lang, pero en bank kasi, siya lang yung nagsulat, partner. Kasi siyempre, tama partner, ba't ganun yung tanong ko? Bakit hindi ito ibinaba during the term of former president? Kung may pala nakita sila, partner, na balido yung amnesty. Ba't nga nagkataon ngayon lang sa bagong wala na si Pangulong Duterte at nasa bagong administrasyon na at saka ibinaba ng desisyon? Your Honor, objection. I am not competent to answer the question. Hindi ko alam kung ano yung nangyari, di ba? It can be masyadong meticuloso yung pagkakagawa ng desisyon kasi unbanked naman siya. Di ko alam kung anong naging proseso, kung pinag-submit ba yung ganito. Kasi minsan, partner, submit this one, may mga position paper, or maghihiring. Pero dito, hindi ko alam yung detalye. Diba? Hindi ko alam yung detalye. So, kung ba't na-desisyonan ngayon, siguro, hinug na siya. Alam mo yun? This is the right time na nag-gather na lahat yung evidence, natapos na lahat yung presentation ng evidence, di ba? O di saka siya na-desisyonan. Ay, putol-putol daw yung natin. Ay, bakit? O baka sa kanila lang. Ay, mga kayubi, cutting off signal daw. Mikay, daming nagre-reklamo sa ating mga kayubi. Sabi ni Cheng Cruz, wala nang impluwensya si Pangulong Duterte. Alam mo, teka lang isipin natin. Kasi, okay nung Court of Appeals naman, nung binasura ang rebellion case, wala naman nagawa dito si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi niya naggamit yung influence niya sa Court of Appeals. Nagamit niya lang yung influence niya, siyempre sa mga kabinete niya. Diba? DOJ, kay SOJ, kay Solicitor General. Feeling ko nga, ang brain nito, ang utak nitong pagbukas ng amnesty. Feel ko lang naman baka mali ako. Si Solgen. Feel ko si Solgen Jose Calida. Not DOJ Secretary Minardo Guevara. Kasi ako, pag nakita ko si Secretary Minardo Guevara, straight kasi siya. Diba? Nasa batas siya. Kaya lang, syempre, kung sinabi ng Solgen na i-reopen, yun ang gusto ng Pangulo, wala naman siya magagawa. Diba? Well, so, yun lang yun. Diba? Sabi ni, kanina ko pa to, nakikita yung mga reaksyon. Nital attack, DCXL News, Sir Rod, we cannot presume malice motive. Hindi naman. Ito yung nagtatanong lang din. Siyempre, gusto lang din natin linawin. Kasi siyempre, hindi din maiiwasan natin na magtataka din ng tao. Diba? Kung may matagal na pala to during, diba, sa panahon ni Duterte, nandun na partner, sabi mo nga, yung petition na sa Korte Suprema, okay, ba't hindi kaagad nung mga panahon na yun nagdesisyon ang Korte Suprema? Baka kasi na pending siya, partner. Hindi natin alam Hindi natin alam, di ba?
Kasi may mga cases talaga, mga kayubi, alam siguro to ni Talatak, may mga cases talaga na hindi ganon kabilis madesisyonan. Ng korte. Oo. Yes, hindi ganon kabilis madesisyonan. It will really take time. Oo. Diba? Kaya nga sinasabi nga niya rito, basta it's just happen now na lang, bumaba at matagal talaga ang pag-decide. Pero ako, diba, sabi nga ni Talatak, we cannot put malice, diba? Pero ako, feeling ko, yung issue ng Proclamation 572, may malis. Okay. Yung, may kapritsyo to. Yung diniklarang void ab initio. Tama ba yung partner? May kapritsyo to para may mabusalan. Yun ang sa akin tingin ko, di ba, partner? Kasi, ang dami-dami naman gumagawa ng krimen before. Di ba? Bakit si Trillanes lang? Parang ganun. Diba? So, pwede pala yung partner, no? Ito, pangkalahatan, kahit binigyan ka na ng amnesty, pero yung partner yung paraan na walang malis, doon tayo sa batas, sa proseso. Kung ma-reopen? Kasi partner, sinabi ng Supreme Court na matagal na to. Okay, matagal nang naging final yung amnesty. Matagal na rin na-dismiss yung decision. Years na Matagal na na-dismiss yung rebellion and coup d'etat, and you cannot reopen that. Diba? Kaya ang sabi ngayon dito, explain lang natin, no? Ang sabi ngayon dito ni Justice Singh, pagkakasulat niya, hindi mo pwedeng ma-prejudice yung karapatan nung tao. Kasi may karapatan siya against ex post facto law and double jeopardy, partner. So, ano ba yung ex post facto law, partner? I-describe ko lang to kasi parang ang hirap pakinggan sa tenga, di ba? Yung ex post facto law, partner, may isang bagay kang ginawa. Let's say, ginawa mo noong 1980. Di ba? Hindi pa siya krimen noong 1980. Tapos gumawa ng batas noong 1985, krimen na siya. Bawal na siya, illegal na siya. So, kung krimen na itong ginawa mo noong 1980, pero hindi pa siya krimen noon, hindi ka pwedeng parusahan ng bagong batas. So, di ba? Yung proclamation kasi bago. Tapos, i-apply mo ngayon dito na matagal ng final. So, hindi mo pwedeng gamitin itong bago mong proclamation para to pin down or masagasaan mo yung rights ng taong gusto mong ipin down. And double jeopardy, bakit? Matagal ng dismiss yung case on the merits ang dating partner. So, hindi mo pwedeng i-reopen, especially criminal case. You cannot reopen yung criminal case na matagal nang na-dismiss. Magdo-double jeopardy talaga siya. So, yun yung sabi. So, ano pa bang sinabi niya? Yun nga, sabi niya, di ba? Para bang hindi mo pwedeng, hindi pwedeng gamitin kahit nino man, kahit na presidente. Hindi siya above the law. Yun yung words. Partner, kasi lumalabas dito, the way I see it, kapritsyo talaga to. Nag-above the law talaga sila. Kaya prior dito sa decision nito, partner, merong dito si may ipinangako itong si Senator Trillanes, sabi niya. The opposition senator also vows to run after Justice Secretary Menardo Guevara, Alida, and other DND officials. Kasi sila yung nag-ayos na mga, kumbaga, para magkaroon ng butas yung amnesty, sila lahat yung yumari. Sila yung nag-isip kung paano. Diba? Para siya gipitin. Ginipit naman siya talaga. Kahit sabihin na, hindi. Ginipit siya talaga. Diba? Sabi ni Micaela Gonzalez, napaka-objective at malawakan ang mga talakayan dito sa usapang batas. So, thank you. Ito dapat ang pakinggan ng bawat isa upang magkaroon ng sariling kamalayan. Thank you. Sabi ni June 317, tama kayo, attorney. Si Kalida ang utak. Obvious na obvious. Okay. Now, so, partner, kung hahabulin niya itong mga taong ito, ano yung pupwede niyang partner? Isang pang mga kaso, abuse of... Tingin ko dapat mag-ipon muna siya ng dokumento. Bakit? Syempre, partner, inutusan niya ng presidente. So, lumalabas, yung tinrabaho ng mga taong to, may presumption of regularity pa rin. Pero pwede niyang gamitin tong decision na to because lumalabas, may abuse
of discretion. Mhm. Diba? May abuse of discretion yung grupo. Mm. So doon na siya mag-start. Kung anong klaseng pang-aabuso to, pwedeng damages. So even former president, Oo. pwede. Oo. Siya, utak din siya eh. Oo. Pero mahaba-habang yung partner. Mahabang proseso. Proseso. Pero kasi uumpisahan ka dun sa umpisa talaga. Oo. Diba? Kung paano nila ito ginawa. Oo. Pero kung ako, partner, talaga, yung pangako niya, gawin niya. Oo. Sampahan niya ng kaso. Diba? Oo. Angela Gonzaga, Attorney Claire, pwede ho ba mag-file ng case sila Trillanes para madisbar sila Kalida, Guevara, Digong, etc.? Pwede. Pwede. Pwede yun, partner. Yes. Pwede. Kaya lang, syempre, sabi ko, dapat yung dokumento mo, malakas, tapos clear. Oo. Very clear yung participation, partner. Kasi syempre tayo nag-iisip lang kasi ito yung nararamdaman natin. Oo. Pero hindi pwedeng tumayo yung idea ko, idea ng iba sa korte. Talaga dapat i-ano yan, partner. Dapat meron ka pang concrete evidence. Oo. Diba? Sabi ni Univert, abuse of power. Marami siyang kalaban. Tignan natin ha. Kung merong abuse of, kung may abuse of power, pwede pa rin silang makasuhan. Ito, kasi nasa position P. Oo. Pwede pa si ombudsman. Yun ang mga nasa position. Diba? Okay, Pwede sabi pa ni Noli Estrella, yung ordinary convict na si Binoy, binigyan ng absolute pardon. Then yung lumaban para sa prinsipyo, binawian ng amnesty. Obvious na panggigipit. Okay. Yes. Yung nga, no? Okay yun. Okay yung ano na yun. Sabi naman ni Georgian 43E, mahilig sa secret deal ang Duterte administration. Galit na galit ako kay dating Justice Carpio, binaliktad para pagkakaalam ko. Okay. Okay. Sabi Saka naman ito, yes, ito partner. pa, partner, di ba? Lahat kayo dyan abogado. Oo. Bakit kayo gumawa ng Proclamation 572? Tinanggal niyo yung amnesty. Tapos walang concurrence. Tama si Justice eh. Yung sa Supreme. Walang concurrence ang Senado. Saka ang Kongreso. Di ba? Kailangan meron eh. So bakit nila minadali at that time? So doon Very obvious minadali eh. Doon palang partner, mali na. Mali na. Minadali nila siguro para hindi na makakilos. Pag nakulong ka, di ba? Ganito yung nakikita ko eh, mga kayubi. Katulad nung kay Senator Leila de Lima. Di ba? So isipin lang natin yung mga na-dismiss, wag mo na isa ha. Siguro ganito, kung gagawa man kami ng ebidensya, magtatagal yan. Diba? Magtatagal ang decision yan. 6 na taon makukulong yan. Nang hindi na mabubusalan siya ng 6 na taon, tatahimik ang buhay ko. Di ba hala na lang ang Korte Suprema, kung aakit siya sa Korte Suprema, ma-acquit siya. At least tapos na yung term ko. Nakuha mo yung point ko? Yeah, yes. Okay. So in other words, kahit wala akong kaso, kasuhan kita, I'll use my power, and then, bahala ng korte mag-acquit sa'yo. Pero during my term, at least hindi masakit ang ulo ko dahil walang maingay. Dahil nandyan ka na, nakakulong ka. Diba? Oo. So, or nakahanap ako na yun ng paraan para pwede niyang balikan. Kaya nga itong kay Senator Trillanes, alam ko na alam nila na mali yung proseso nila. Pero inisip siguro nila, tatagal naman yan, pag nakakulong yan, at least tatahimik yan. Yun yung nakikita ko. Diba, mga kayubi? Kayo po, pwede kayo magsalita ng opinion nyo. Basta sa akin, feeling ko, hanggang sa matagal yan, matapos lang ang term ko. Saka na siya lumabas pagtapos na yung term ko. Diba? Alright, sabi ni Berlin, may rebellion naman din naman dati. Oo nga. May rebellion. Acquitted siya doon. Kasi nga nag-amnesty. Nag-amnesty. So natapos, tumagal ng taon, ni-reopen, ang sabi ngayon ng Court of Appeals, regarding sa pag-reopen ni Judge Alameda,
ng rebellion, sabi ng Court of Appeals, mali. May abuso ka, Judge. May abuso ka ng discretion mo, but mo ni-reopen, matagal na tong dismiss. Kaya na-junk, nabasura po yung pag-reopen ng rebellion. Sabi naman ni Ernesto Cala, nire-respeto ng kasalukuyang administrasyon ang mandato ng ibang sangay ng gobyerno. Yun na nakikita ko, partner. Yun yung nakikita ko. Diba? Para bang hayaan natin na ang korte mag-decide. Kung matatalo ka, Trillanes, wala akong magagawa. Kung mananalo ka, di okay lang. At least hindi ako gagamit ng influence para manalo ka. Yun yung nakita ko. Pero kung meron kayong alam, edi sabihin niyo sa amin. Diba? Mga kayubi. Sabi ni Master Poge, it's like a concerted effort. To me, there is malice. Why they did it to Trillanes? Baltimore. Yun, obviously, di ba? Kasi partner, tandaan mo, sino ba ang kinaaway ni dating Pangulong Duterte? Rappler. Maria Ressa, partner. At yung ibang journalist, si Pia Raniada ba yun, partner? Ano niya yun eh? Binlacklist niya yun sa Malacanang. Why? You're the president? Sasabihin naman lang, kaya nga, presidente ako eh. I have the choice. But, diba? Meron ka lang gustong madinig. Diba? Meron ka lang gusto na pag kinikriticize ka, magagalit ka. Mumurahin mo pa sa ano mo. Kapag ikaw ay merong speaking engagement. Ang nadinig ko, partner, kasi ng mga, normally ito, hindi naman nakikita sa news, kaya na nare-research ko. Ang galit na galit siya is Rappler, sinama niya rin yung Inquirer, and of course, ABS-CBN. Tatlo. Talagang ito, partner, nahirapan to nung panahon niya. Dapat hindi. Sinisigaw nga nila yung freedom of expression, partner eh. Alam pa nila na yung freedom of expression and freedom of speech, partner. Bakit nyo na-violate nun? Hanggang bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Taliklikas sa papaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. At Radyo Man Rod Marcelino, mga